Ayan, good morning mga ka-DIY. It's me again, Burntam. It's PTTV. Welcome back to my channel. For today's vlog, we are going to teach you how to troubleshoot or to fix the squeaking sounds of Pajero 4M40. May problema kasi ito, pagka inaabante mo, inaatras mo, medyo maingay yung sa may part na likod ng natin, ng gulong. So definitely, i-check natin yon. Pero mga ganun na mga problema or symptoms, parang yung brake pad niya medyo manipis na. Kasi yung bakal ng brake pad, yung parang may siya dun yung guide niya, umikis-kis na siguro sa rotor disc. So, pero hindi pa natin makikita o masisure kung yun talaga. Pero yun kasi yung mga sign bago magkaroon ng wear and tear yung brake pad natin. Okay? So, kung bago pa sa channel ko, huwag mo munang kalimutan na hit yung subscribe button, like, share, and comment below sa section box sa mga process na hindi mo maintindihan. At kung meron kang input, pwede natin i-vlog yan, gawa natin ng vlog. Okay? So, ayan. I-ano mo, kita mo sa kanila. Ka-DIY, narinig naman kung ano yon. So ang gagawin natin dito is i-jack muna natin para matanggal natin itong gulong. Ayan, so tatanggalin natin to, yung lagnat niya, 1, 2, 3, mga 6 na lagnat yan ang tatanggalin natin. Pero syempre, bago kayo mag-lift nung itong gulong, luluwagan muna natin, saka natin siya iligig. So ito yung mga gamit natin. Yan, may crocodile jack tayo. Tapos itong jack na traditional na kung saan pwede kang mag ng part. Sa DIY, meron siyang sariling adapter para sa lagnat. Hindi ito lagnat na sakit So 21 yung size. Ano ba yan? Gulo mo. So pakaliwa po ito mga ka-DIY. Pakaliwa tayo. Yan. So, gamitan mo rin ng tubo. Tawag dito crossbar. Pagluwagan mo. Ayun. Tanggalin natin. Pagka ang sekreto dito mga ka-DIY, pag magtatanggal kayo, hindi yung after mo dito, hindi po. Pa-X po yan. Parang X mo na nang iwan sa'yo. Pa-X po yung pattern nito. Para hindi ho magkaroon ng imbalance. Yan ang pinakalas. So, ganyan po ang pagtatanggal. Yan. So ayan mga ka-DIY, naluwagan na po natin. Ano ko lang po pala, ano ba tawag ito? FYI, or gusto ko lang pong sa inyo, na pag gumagamit po kayo ng lagnat sa mga sasakyan, iwasan nyo pong gumamit ng mga alloy type. Kasi yun, madali ho malustrid yun. Ito kasi steel, bakal po talaga ito na may pintura lang. Mas mabuti to dahil matagal po ang buhay ng mga to. Matagal po malustrid. Pagka yung alloy type kasi, pag mainit, madaling maupot dito. So yan lang po. Pero kung ano po yung prepared nyo, kung saan po kayo komportable, nagagandahan, okay po yun. Pero sa akin kasi, hindi ako sa maganda. Ang inaano ko talaga yung sa pangmatagalan yung matibay. Okay? So steel lagnat yung gamit natin. So yan, naluwagan na natin. So ang gagawin na natin, i-jack na lang natin. Ayan, nagamit tayong klase ng jack. Pero ang gagamitin natin itong malaki. Kasi medyo may kabigatan to. So paggamit ng jack mga ka-DIY, yan, hihigpitan mo muna to. At pag nahigpitan mo na yan, kita mo maigi. Tapos ito, tatapat lang natin. Yan, tapat natin doon. Yan, nilagyan po natin ng tabla para mas umangat. Hindi mahirapan, tsaka para balancing. Yan. Ito
So ayan mga ka-DIY, pagka nag-check po kayo, lagyan niyo po dito ng pangontra. Kasi pag iangat mo po yung harap, aabante po yan kahit na nakapark yan. Matik po kasi ito, nakalagay sa park. Pero meron pa kasi allowance yan kaya aabante yan. So talagang dapat lagyan niyo ng kalso. Dapat umangat kasi yung gulong para matanggal natin. So ilagay mo yan doon. Pang support lang niya yan eh. Na. Isa pa. Na. So, ganyan mga ka-DIY. Kita nyo naman, nakaangat na yung gulong. Dito ko na. Yan, pusok pa ako. So yan, nakaangat na yung gulong. Kaya, tatanggalin na natin to. Yan. Thread na to. Kaya huwag niyong paghalu-haluin. Yan, meron dito, ganyan. Kabila, hahanapan mo ng thread. Si Vincento namimili ng thread to mga to. Dapat may jack po kayo sa bahay. Kaya pag mag-invest kayo sa mga parts, mga tools. Kasi nasiraan ka or gusto mo magpalit ng gulong, wala kang magamit, di ba? May dalawa pa. Sa kotse, lang naman 4 lang ho sa kotse. Sa mga SUV talaga, dahil mabibigat, 6. Sa mga naman, MPV, EPV, 5. Yung mga adventure, gano'n, or horseman, 5 lang yata yung mga yun. Ito, 6 talaga. Tapos, hawakan mo siyang ganyan. Susuportahan mo kasi mahuhulog yun. May cost na maglulustrade. Yan. So, ayan, yung hawak hindi dito sa taas. So, kaya ganyan, isang kamay mo, ganyan. Yun. So, ayan ho, nakita nyo mabuhangin. Baka yan ho yung, nagkukos nung squeaking sound or yung ingay. Kasi gumagasgas. Yung paglalapag dito, huwag nyo pong lalapag ng pag-ganyan. Ganyan ho. Para hindi umagasgas tong mag natin. So ayan, meron din tayong speaker kasi naka-offset tayo. So ito yung titignan natin mga ka-DIY. Baka upod na. Check natin to. Tatanggalin natin dito yung buwagan natin. So standby po muna kayo. So ayan mga ka-DIY, naglagay din po tayo ng support na 2 bakal. Just in case lang po na ito kasi mga crocodile jack, mayroon silang tendency na bumababa yan, unti-unti, hindi mo na mamalayan. So ito yung mag-provide sa iyo ng safety. Baka pag bumabang ganyan, at least mayroon yung bakal na sasalo nitong sasakyan. So hindi ka mauumpog. So ito, tatanggalin natin to para mailabas natin. So ayan, meron din tayong ginawa na na kung saan nag-undercoat po tayo. Ayan, naka-undercoat na po ito. Para mag-prevent natin yung ganito. Hindi ko hindi ako nakapag agad. So ito yung nangyari Kaya importante na nag-undercoat po kayo mga ka-DIY. Kasi itong mga buhangin na yan, pagka pumasok sa mga ganyan, maliit na butas, kakainin na to kasi magiging kalawang yan, mag-build up siya ng corrosion. Ayan, 14 po ito. Kunin mo yung maso. 14 ang size nito. Luluwagan natin to. Tanggalin natin. Pag natanggal natin to mga ka-DIY, lalabas siya ng ganyan. Ibubukan natin. Para makita natin yung brake pad kung okay pa o hindi na. So standby po muna kayo. So ayan mga ka-DIY, luluwagan na po natin yung tourniquets nito, ay bolt nitong caliper. So ang pagluluwag nito, pakanan, pa ganyan, hindi pa kaliwa. Kanina kasi pakaliwa tayo kasi nakaharap dito. Pag nakatalikod naman yung luluwagan mo, pakanan. So tandaan nyo yan baka masira, huwag nyo kong sisihin, disclaim ko lang. Ito pala yung gamit natin na martilyo. Yung martilyo ni Thor, nagiram sa akin.
Yan. Medyo may kabigatan yung ano. Yun. Medyo ano ha. Standby po muna kayo mga kadeway. Itong huli. Karoon kasi ng pintura kaya ano. Luwagan mo na ito isa. Noon. Pagka hindi ho matanggal kasi yung ulo niya medyo naupod, ito ho ang gamit natin dito, vice grip. Ayan. Ipitan mo. Siyempre. Yun. Standby po muna kayo kadiway. Tatanggalin ko ito para ano. So ayan mga kadiway, natanggal na po natin yung isang tornilyo sa may baba. Ayan. So mamaya lalagyan natin to ng grasa. Para sa ganun hindi ho siya mahirap tanggalin pagkatatanggalin mo. Kasi itong isa kasi naupod kaya vice grip po ang gamit natin. Naupod siya. So ingatan nyo na gumamit ng mga tools na hindi talaga para sa sukat. Dapat yung kasukat talaga nitong ulo, yung bolt. So ayan, ito nahirapan po tayo. Pero lumuwag na rin po siya. Ang gagawin na lang natin, iangat na. Nung lumuwag na siya, iangat na lang natin. Yun. So ayan, umangat na siya. Ito yung piston niya. Huwag na huwag nyo kung gagalawin yung piston. Tignan mo yung kalawang, oh. Grabe, oh. Abangan nyo ka DIY, gagawa tayo nito. Preventive maintenance. Linihain natin to. Tapos ito, pipinturahan natin. Para medyo tumagal pa. Ito yung rotor disc. So, ito na yung brake pad. So, dito, makikita na natin kung naupod na yung brake pad. Pakita mo dito. Para maliwanag. Yan, oh. So, dapat ito, aangat sana ito, eh. So, ito yung sinasabi ko mga ka-DIY. Na pagka malapit ang maupod, ito yun, oh. Itong bakal na to. Yan, baka yan na yung tumutunog. So, i-check natin. Yan. So, yung pagtatanggal nito, assistant, ito lang ho. At tatanggalin natin pa ganyan. So, ayan. Ito na nga yung tumutunog mga ka-DIY. Ayan, oh. Ano na ho siya? Upod na ho siya. So, ibig sabihin, yung squeaking sounds na yun, nagwa-warning na po yung bakal. Yung kanina, itong mga to, yung mga guide. Yan ho yung nagwa-warning na. Yan ho. Manipis na ho talaga, so ibig sabihin, palitin na po ito. Pagka nagpapalit ho kayo ng brake pad, dapat to sabay yan, ito sa kayon. Pero yaman lang din na wala tayo nung bago pa. Advice ko sa inyo, bumili po kayo dapat bago. Bago ho dapat yan. Dalawa dito. Isa dito saka isa dito sa likod. Tapos dalawa din doon sabay. Mas maganda nga sana sabay na 4 na gulong. Okay? So ayan. Gawin natin itong isa. Ito. So ayan. Medyo may kahirapan kasi itong isa. Ano natin ng disc brake. Yun. Yun, sunod na. Ito yung umiingay kasi DIY. Pakita ko sa inyo. Pagka ho meron po kayo naririnig na squeaking sound sa mga sasakyan nyo, ano po yan, motor or any 4 wheels, any brand, ito ho yun, yung guide. Yung ganun. Ito po yun yung gumagasgas. Oh. Ito yan. So, ibig sabihin, piniprevent niya from metal to metal, rotor disc to brake pad, na maggasgasan yung bakal to bakal. Kasi pag nangyari ho yun, meron pa ho siyang natitira na konti na pad. Pero pag yan ay pinagpawalang bahala mo yung squeaking sounds na naririnig mo, itong metal na to, ito yung gagasgas dito sa rotor disc mo. Shop, or malamang, magpapamachine shop ka talaga. Kasi uupo din niya to. Pagka ganun mo, may ilubog na dito. Ito, makapal na makapal, ito, lubog na lubog. Kasi kinudkod na nitong bakal dito, sa bakal dito, so magkikiskisa mo. So, maraming salamat sa mga engineers na gumawa nito, na mayroon siyang parang warning device na kung saan, yan o, naka-label siya dito. Diba? Gets? So, ito yung brand na ginagamit ko, kasi wala yung, actually hindi ito, ito lang yung pang reserve natin. So, my goodness, very sad to know,
Kasi pangharap tong mga nandito. Ayan ho. Pangharap. Makapal pa. Ayan. Pangharap pala to mga ka-DIY. So, meron din siya. Oh. Oh, di ba? Ito yung sinasabi ko. Oh. Yan yun. So, ito makapal pa. So, malayo pa siya dun sa may warning device niya. Warning device. Warning. Ano niya? Parang sensor na. So, ito. Yan nyo. Manipis na. Kaya yun ang gumagasgas. Gumasgas na. Oo. Oh, gumasgas na. Upod na nga. Oh. Yan ang nagpiprevent. Ito pwede pa to. So, ito talaga palitin na. Kaya kailangan nating palitan. Ito yung sa likod. Nandyan. Tapos ito yung sa harap. Yung walang ano, bite. Ganyan. Okay? So, ito kailangan natin magpalit. So, mga ka-DIY, abangan nyo po muna. Santay po muna tayo. So, yan mga ka-DIY, nagpabili po tayo dito sa bayan namin sa may San Carlos City, Pangasinan ng brand new na brake pads. Naubusan na kasi yung mga surplus ko, which is makakapal pa naman gaya nitong sa may pang-front. Makapal pa naman siya. Hindi kasi pwede itong pang-front sa pang-rear. So, tago lang natin to baka para may spare po tayo. Yan. So, itong brand na to, ayan, GTR brand to. Ayan. So, ang binili natin ng bago, actually, ang mga gamit ko na brand is Bendix. Pero nung nagkaroon ng mga Jafake, or tinatawag natin na fake, mga class A, ang Bendix, ginaya kasi nila kasi sa kasikatan ng Bendix. Kaya nag-switch ako dito. Ayan, Novo Pro. Novo Pro. Disclaim ko lang po, hindi po ako sponsor ng brand na to. Nasa dito pang pera ang ginastos ko dito. So, Novo, baka naman. Ayan, so sabi ko nga po sa inyo mga ka-DIY, pagka nagpapalit po talaga kayo ng mga brake pads sa mga sasakyan ninyo, pag magpapalit ka dito sa may bandang rear o sa mga iparan, kahit na either left or right po yan, bibili ka po talaga set. Yan, pakita ko sa inyo. Set po yan. So, left to right na yan, set po talaga na pinapalitan yan. Pero hindi ko alam kung yung ibang mga ano natin, auto supply, yung mga bilihan ng mga auto parts, pinapayagan kayo na bumili lang ng dalawa. Okay? So, yan, makikita nyo naman yung, ito yung packaging niya. Novo Pro Brake Pads, Advanced Brake Technology, Japan Registered Trademark. So, this brake pads is made in Japan. Japan na po talaga. Yan, may code din po siya, nakalagay rear, at nakatalagay talaga kung anong pangsasakyan. Mitsubishi Montero from 92 to Pajero 95. Sa kaalaman po ng lahat, for your information, sa mga pro dyan, o professional, sa mga marunong dyan, mga car enthusiasts, correct me if I'm wrong, if I'm not be mistaken, sa Amerika kasi, ang pangalan ng Pajero ay hindi po Pajero. Montero po talaga ang pangalan nito. Pagdating naman po sa Japan, Shogun ang pangalan po niya. Pagdating po sa Europe at saka sa Pilipinas, Pajero. At saka sa Middle East, Pajero. Pero sa Amerika, Montero po ang pangalan niya. So, iba-iba. Pero, nakalagay naman po yung year model. Pasok po tayo dito. 92 to 95. Okay? Which is, Gen 2 po kasi itong mga to, Generation 2. So, pasok po itong brake pad na. So ayan, para mas makabuti po kayo, pagka bibili po kayo sa auto supply ng brake pad, dalhin nyo na lang yung sample. Okay? So sabihin nyo rin, paresibuhan nyo rin, para just in case na hindi po nagtugma, pwede mo siyang ibalik. Ibalik. Hindi, non-refundable pero change item po siya. Okay? So, tingnan nyo mga ka-DIY. Magandang klase po siya. Tingnan mo na lang yung kapal ng naupos. Di ba? Yan, oh. So, yan yung ano niya, oh, sa may difference niya. Tingnan nyo itong naupod. Yan. Grabe. Yan, oh. So, lalagay natin ng ganyan. Oh. Ang kapal, mga ka-DIY. At saka, pag bibili kayo ng brake pad, yung kulay black, ganyan. Ganyan po talaga. Ito ang magagandang pads na ginagamit. Nowadays, ito yung advanced technology Japan. Huwag kayong bibili yung kulay, yung parang mapusyaw, parang kulay flesh ba tawag dito sa Alaman? Parang color yellow, dapat black. Magandang klase yan. Sa clutch lining, sa brake pads,
black po talaga, ganyan ang kulay. Tapos may ano yan, guhit sa gitna. Para na kung saan yung mga buhangin, mga residue, kung ano man yan na components, dito siya tumatapon tapos nahuhulog. Pag sa harap naman, ano bang tawag dito? Dotted naman yung iba, butas-butas. May ported siya. Ito naman parang guhit siya na line. So ang kapal, oh. Yan. Hindi po talaga tinipid. Mura lang to. Price range po niya, pag hindi kayo kilala sa mga suking tindahan nyo, mga nasa 1,800, ganun. Pero ito, nabili lang po namin ng around 700 pesos kasama ng pamasahe. Yan. So makikita mo pagka fake or hindi. Ito, original. Nag-hologram po siya, may hologram po yan. Ito ang security purpose ng hologram. Nag-iiba-iba po ng kulay yan pagka inaano mo sa araw. Diba? Ayan. Yayamanin. Japan po yan. Tapos nakalagay din yung instructions. Okay? Pero meron yung mga iba, yung mga genuine parts talaga na pang Pajero, pag bibili ka sa kasa, nasa 4,000 to 6,000 yung magkabilaan na to, left and right. Meron din yung mga ibang IQ, Aisin, mga ganyan na brand, nasa 3,000 naman yung mga yun. Bendex, nasa 1,500, 2,000, 3,000 up. So, mura na tayo dito. Ito na lang yung ngayon natin. Ipapalit natin. So, ayan, ang unang gagawin natin, siyempre, pagkukumparihan natin to, i-compare natin yung para dito. Ganyan po kasi pag nakalagay yan. So, i-compare mo ganyan. So, dapat hindi ito. Ito siguro to. Pag nakaharap dito, kasi ganyan yan. Ito, ano niya, ito yun. So, pag nakaharap ng ganyan, ganyan siya. So, ito ang para dito. Ganyan, nakababa. Ito kasi naka ano yung guide dito. Babag. Yan. Diba? Tama? So, tama-tama mga kadayba yun. Actually, dito yung code niya eh. Hindi lang mabasa eh. Pag nalagay natin, ganyan lang po. Ayan. Yung guide, gaganyan mo lang yung guide mga kadayba. Pasok mo lang ganyan, tapos papasok mo lang ganyan. Tulak mo lang. Sige. Angat mo. Pupukin natin ng konti. So yan, kay DIY, kailangan po natin talagang ilabas to para sa ganun ma-press natin tong piston para papasok yung bagong brake pad. Ito natin tanggalin. Talaga to. Tapos iipitin natin to ng para hindi lalabas yung oil. Ay, oil. Fluid. Ayun. So, hindi natin kasi matanggal dito. Kumapit talaga to. Hindi na natin to matanggal dito. Kumapit na. Ito na lang ginawa natin. So, tanggalin natin to. Ikutin mo. Tanggalin. Ipitin ko muna. Dapat may disc brake kayo. Mabigat yan. Piston. Huwag mong gagawin yan ha. Ipitin natin ito muna. Make sure na hindi po masyadong baka ano lang natin to para hindi lumabas yung langis, fluid. Okay, ikutin mo. Hindi mahaba-haba din yun. Ayan, so hindi lumabas yung fluid mga katibay kasi inipit ko natin. Ayan. So ito ipipress natin para pumasok ng brake pad. Ayan. Ito natin gagawin mga katibay sa kaso natin. Ito parang ano nangyari dito. Ang dumi na. Dapat kasi may puller, may gamit talaga dito yung sinisiksik mo dito. Yan, tapos iniikot mong ganyan, lumulubog to. Wala tayong ganun eh. Kuha ka ng mga range para ipasok natin dito. Ang puller mga kademay. Parang pag ganyan siya, mahaba yun na bakal, parang ganito. Tapos, hinihigpitan mo pa ganyan, may higpitan. Parang tisakit, ilulubog na to. Parang ipinipress niya. Sige, paluwagin mo pa. Sige. Sige. Sige, ipitin mo. Ipitin mo. Sige.
O, W40. Wala kasi tayong W40, naubusan tayo, kaya lagyan natin ng langis. Para hindi mahirapan dito. Napansin nyo mga ka-DIY, dito may lalabas talaga na fluid dito kasi meron hong fluid dito. Yung fluid po, pag pinrest mo yung preno, any kind of motor vehicle with brakes, brake pads, ganyan ho, or disc brake. May itong laman na to kasi dito, sa may half niya dito, fluid po yan. Pag pinreno mo yon, yung fluid, kung siya na magbibigay ng pressure para lumabas ito, piston. Yung piston naman, itutulak na yung brake pad na nandito, yun po ang kakapit. Gets mo yung mechanism? Sige. Yan o, umaano na siya. Sige, dahan-dahan. O yun o. Tapos lalabas yung fluid dito. Yan o. Sige. Tignan mo. Pag inaano niya, lumalabas yung fluid. Sige. Yan o. Yan yun. Pero dapat ito, ninolobrikan nyo to. Para hindi ho masira yung rubber. May rubber ho kasi yan. Maganda sana W40. Yun. Pagka ganun, nara po kayo, yun na po yung pinakalas. Wala na ho talagang tumutulog. So, same process lang po mga ka-DIY. Luluwagan ho natin ngayon. Okay? Luwagan mo. Yan. Tapos hawakan mo. Okay na yun, lumuwag na siya. Ganyan lang ho ang ano. So, dito, manual ho tayo, wala ho tayo. Pero, yan ang discarding Pinoy na sinasabi. Right? Ito, hugasan natin to. Yun, dito lang siguro sa loob, hindi na. Dito lang. Brusin mo to doon. Ayan, ipabrush mo natin, tapos hawakan isang kamay para mas ano. Dapat nga steel brush ang pinagpabrush nyo dyan. Kung may steel brush kayo, mas better. Maganda. Yung mga ganitong klase ng mugs, or mugs, ano ho yan? I-check nyo itong mga to, kasi baka matanggal to, mahal din to. Itong isang ganito, yung cover, nasa ano ho yan, 1,500 to 2,000, ito lang. Pag nawala yan, saka hindi ka pwede makabili ng isa niyan, apat yan. Swerte mo, pagka nakabili ka ng isa lang, malamang nakaw yun. Oo. Lapit na po, isa na lang. Kailangan ho din kasi natin palitan ito ng brake pad. So, patanggalin na rin natin yung gulong. Same process. Ayan. So, lalapag natin pa rin yan. So, tatanggalin din ho natin to. Gamit yung 14. May pintura po kasi kaya manong bumuho. Stampay po muna kayo mga kadi. Ito yung part number magkaiba. Kasi ibang brand to, ibang brand din to. R-Speak brand, racing technology, tapos Novo brand, Japan, Taiwan. Pero makapal pa ho talaga siya. Kunin mo yung pinakamanipis doon. Ganito po talaga pagkaupod na ganyan ang itsura. Ayan. Ito bakal na talaga to, malapit na. So ito baka kaya pa ng 6 months ito mga ka-DIY. Makapal pa eh. Ganito yung nangyayari mga ka-DIY pagka magpapalit ka ng mga brake pads, harap man o likod na hindi sabay. Upod na yung left mo, yung right mo makapal pa. So sa katulad ko na nagtitipid, ganoon ang ginagawa. Pagka pwede pa yung kanan, yung kaliwa na muna. Or pag pwede pa yung kaliwa, yung kanan muna. So ganito, hindi po sabay yung wheel and tear nila. Ito yung sa may left side, ito tong sa may right side. So una-una to na nag-warning, squeaking sounds, yun yung warning o sign na upod na to, kailangan mo na magpalit. Dito naman sa may bandang kanan, meron pa. So, ayan, sayang din naman ho kasi pag hindi natin to, sayang naman ho kasi pag pinalitan na natin, di ba? Makapal pa naman ho talaga ito mga ka-DIY. Actually, kunti lang po ang nabawas niya. Ayan. Kunti pa lang yung nababawas. Di ba?
So ayun mga ka-DIY, decision ko na lang dito, advice ko talaga o recommended ko talaga sa inyo, kapag ka magpapalit po kayo, kailangan sabay na lang. Okay? Para alam nyo na pagka nag-squeaking sound na yun, sabay yan na magka-warning na papalitan mo. So wala kang problema pagka bumabiyahe ka long ride na kakabagabagan ha, baka maano na yung isa. Diba? Alis ito, confident ka na talagang alam mo na bago na yung pinalis mo sa dalawang ito, sa dalawang pang rear, left and right. Tama? So yan, recommended ko sa inyo. Ito, spare mo na lang to. Okay? So papalitan na rin natin ito mga kadero. Tatanggalin na natin ito. Yan. Parang napansin ko sa lahat ng bolt dito sa may taas ng brake caliper. Caliper po ang tawag dito. Eh, hindi ho natatanggal to. Mahirap luwagan. Or kung maluluwagan mo, kunti lang. So, ito talaga kailangan na tanggalin mo na naman yung dito. Well, mga ka-DIY, ito na lang yung pang-pipress natin. Kasi isa lang yung ano natin mga ka-DIY, vice grip. So, ganito na lang yung gagawin natin. I-press natin dito sa may alambers o alambre. Pero wag yung masyado mahigpit yung tama lang, yung parang sa vice grip lang din. Kasi baka pumutok. Ayan. Tapos hugan natin to. Lilinisan uli natin to mga ka-DIY. Ayan. Kutin mo na. Talagang hindi mo maabot yan pag okay. Ayan. So ayan kulang pa. Kung gagawin na lang natin pataas, kulang pa ng higpit. Pag-iway, same process po tayo. Langis uli dito, lalangisan natin. Tapos ipipress natin. Kunti lang naman to. Okay na. Lugan mo na. Yun. Simple lang ho. Ganito ho ang DIY natin. Pagka wala yung puller, at least may gato kayo. Ganito po yung process na gagawin ninyo. Okay? Importante na ito, mayroon kayong ganito na mga wrench. Ito lalagay mo dyan, tapos dito, tapos yun ang pagpipress mo. Iwasan mo lang na mabasag to mga to. Pero ang iba, matibay talaga to, kahit ibagsak mo nga to Di ba? So ayan mga ka-DIY, ito na po yung pagpapatuloy na kung saan magpapalit na po tayo ng brake pad. Okay? Left and right na po natin papalitan para na sa ganun sabay po sila na magkaroon po ng wear and tear. Hindi ka na po kakabaka-baka, baka yung pag mag-long ride ka, iba kayo isa, ganyan, isipin mo na baka wala kang brake. So, importante rin ho kasi na preventive maintenance natin na magpapalit tayo ng brake pad. Para sa ganun, hindi natin maisakripisyo tong rotor disc kasi gaya po na sinabi ko, pag ito po ang naupod na, magpapamachine shop, either magpapamachine shop ka or bibili ka ng bago na or surplus or brand new na rotor disc. Mahal po yan. Siguro mga surplus nito nasa 3,000 to 4,000. Yung brand new nasa 6,000 above. Depende pa yan kung anong brand. So, ito, tatanggalin na natin. Yan. Gamit lang kayo ng flat screw. Ganyan lang. Pupush nyo lang pa ganyan, palabas. Yan. So, may clip yan. Yan yung mga guide niya. Importante na mayroong ganito. Now, pag nasira tong clip na to, yung guide, yung parang na to, bakal, aluminum to palitan nyo, may nabibili naman ganyan repair kit. So ayan, mataba pa po naman siya. Pwede pa po naman, kaya lang mas binabuti natin na magpalit na lang. So yan, ito yung ito yung bago. Novo brand, Japan made. So ayan, yung itsura niya. Kapal pa naman to, pero papalitan na po natin. Gagawin na lang po natin spare ito, hindi po natin tatapon. Yan, so makapal pa po naman siya. Okay? So same lang po, ayan din po yung guide. Guide niya yung mga yan. Magkaiba lang po ng brand, R-Speak tsaka Novo. So kabit na po natin. Unahin natin sa may taas banda. Patulak, kasi itutulak din niya ito pag ganyan. Ganyan ho siya, tapos itutulak mo ganyan. Tapos yung sa baba. Kung mahirapan kang ganyan, may pasok, unahin mo yung sa baba.
para maitulak natin to. Ayan mga ka-DIY, tutulak. Ayan. Para sumakto siya. Yun. So, ganun lang ho. Yan, nakalapat na ho siyang ganyan. Yan po ang pipreno. Pagka umiikot ho yan, ganyan. Yan po kung may preno ho dito. So, lalagay na rin natin yung isa. Yan. Pero tanggalin muna natin. Pakita mo doon. Doon, silong ka. Ayan, ito yung isa sa may likuran niya, banda. Yan, ganoon na ho. Unahin mo yung pababa. Yan, makapal pa ho naman to, mga ka-DIY. Yan o. Makapal pa ho siya. So, yung papalit natin. Ganoon lang din po yung process. Tahin natin sa baba. Usakan natin. Lagay sa may taas. Yun. So, ganyan po. Dapat kakapal. Kalapat. Yung caliper, mamaya pa ho natin ilagay yung caliper kasi pinapatuyo pa ho natin. So, unahin na lang natin na ilagay itong brake pad. So, kabila ulit. Same process. At para mas makita nyo. Yan. Ito yung bago. Yan. Hindi ho ganyan ha. Kasi wala ho yung preno doon. Ganyan ho. Unahin sa taas, tulak to. Tulak niya pa ganyan. Tapos ilalapat natin ganyan. Ayun. Ganun lang ho kasimple. Ayan. Tapos ganun din ho. Ito mga ka-DIY. Ang purpose ho nito, pagka na-reach niya na po yung banda rito, ibig sabihin, meron na ho, magkakaroon na ho ng squeaking sounds yan. And at the same time, maririnig mo talaga yon kasi very significant po siya. Nakakailang na tunog. Talagang magwa-warning siya, a sign of warning na kailangan mo nang magpalit ng brake pads. Okay? So, thank you sa mga engineers na gumawa niyan. Kasi pag wala yan, hindi natin alam na kailangan na palitan natin magpalit. Diba? So, yan. Ito mismo, dito yan papasok. Yan yung guide niya. Tapos ganun din sa taas. Ayun. Ganun lang ho. Huwag nyo hong ipilit. Pag ayaw umano sa taas, unahin nyo sa baba. Pag ayaw umano sa baba, unahin nyo sa taas. So ganyan ho siya. Okay? So antayin na lang natin yung brake pad na matuyo. Brake caliper. So ayan mga ka-DIY, ito pala yung pininturahan natin ng caliper niya. Yan. So one pot or one piston po. Gold po yung pinintura natin para nasa ganun may iba naman. Kapag nagipit tayo, pwede natin may sanla na pangkain. Tanggalin mo itong alamber. Ganun ako mga ka-DIY. Oh. Yan. Pugi na naman. Pero lalagyan natin ng grasa to. Lagyan mo yung grasa dito. Sana may cartoon dito para may lapag natin ito na maayos. Alam mo yung higaan? O sige ito. Marurumihan naman to eh, pero pag magbabalik kayo niyan, lagyan nyo ng grasa hanggang dyan sa may ano niya, thread. Yan. Pati yung boots niya dito, lalagyan din natin ng grasa. Sige, damihan mo, dapat madami yan. Synthetic pa yan, yung grasa na gamit natin. USA brand pa yan, mga ka-DIY. Ganyan ho ang gamit natin dito. Ito yung sa may baba na part. Okay, tapos tusok mo doon para malagyan ng grasa doon, tapos sa taas din lagyan. Para malagyan ng grasa. Sige, tapos lagyan mo ulit para yung sa taas malagyan mo. So yan, mga ka-DIY, lalagyan din po natin dalawa to. Lagyan mo rin itong isa. Damihan mo lang. Ito yung kung saan pinrest natin kanina. Gamit ang gato. Imagine mo yun. Hanggang dito nilalagay niya. Ito lang. Ganyan. Ganyan. Nalagay na ho natin ito mga ka-DIY. Yan. Sana sumakto na dito, no? Oo. Yan ho. Yan ho ang itsura niyan. Ito ho, yung sa may taas banda. Yan.
Tapos yung isa sa may baba. So unahin natin tong taas na ilalagay. O ilagay muna natin to pala. Natin to mga ka-DIY. Nasan muna natin to para maiwasan natin yung mga buhangin. Dapat malinis yung talaga. Tapos ikutin natin dito banda kasi baka maumpog. Tapat mo, persa mo, hawakan mo pa ganyan. Hindi naman na. Ang purpose ho niyan, kaya ho natin tinanggalan para hindi ho lumabas yung fluid, yung brake. So ganyan, tapat lang natin yan mga ka-DIY na ganyan. Hoping na sana, dito, makita mo, na sana kasya na to. Ito. Itong piston, yung caliper dito sa brake pad. Kasi kaya natin to pinrace kasi yung dati niya masyado nang manipis. Ito. So nangyari, pagka manipis na ho kasi masyado yung brake pad natin, mapamotor man yan ng sasakyan, itong piston na to, lalabas siya ng ganyan. So pag magpapalit ka ng bago, tapos yung piston mo nandyan na, uumpog po siya dito. So hindi po maipapasok o hindi natin mailalapat tong caliper kasi nakalabas daw yung piston gawa ng natulak na ho na masyado kasi masyado na manipis. Okay? So yan, kaya ho natin yan inano. Try natin. Pakita mo dito sa may pinaka baba niya. Sana nga sumakto. Parang hindi pa. So, yan ho, yung sinasabi ko mga ka-DIY. Kailangan pa ho talaga natin siyang ipitin. Kailangan ho natin talagang may press pa to. Press pa natin. Kaya mga ka-DIY, lapat na ho natin. Make sure po na ito dito, lalapat po siya dito. Ayan, parang ganyan pumapangga. Itutulak natin ganyan. So ganyan ho. Ngayon, pagka hindi mo na-press to, yung piston, hindi ho talaga papasok yan. So yan, pinress namin kaya pumasok. So ganyan siya. Tapos, ilalagay na lang natin tong tornilyo dito sa may baba niya. Ayan. Tatapat din natin doon sa may mismong rubber bolts niya. Ayun. 14. Size 14. Ayan. Pagka pwede pang may pasok ng daliri, pasok nyo pa ng daliri. Para mas mabilis. Wala yung maliit, na 14. Pasok natin yung ganyan. Dalawa ho, same lang po ito, na size 14. Ayan. Pataas ho ha. Pag doon naman sa kabila, pababa. Para pag kayo nagtanggal o nagligpit, mali. Bakit ito? Hindi ko mahigpitan, hindi ko maluwagan, ganun. Kasi baliktad ho yan. Pagka pinilit mo, mapuputol yung ulo nito. Yung bolt. Yan. Ito isa din, hihigpitan din natin yan mamaya. Okay, so yan, hihigpitan natin na maigi. Kunti na lang yung higpit. Sige. Okay na. Higpitan ko na rin yan Yan. Kunti lang naman ang nito luwag mo. So, kunti lang din ang higpit nito. Pagka hindi nyo matanggal tong sa may unahan, huwag nyo na hong pilitin kasi pwede naman nang matanggal pagka kahit na pwede naman hong mailabas yung caliper kahit na hindi ito matatanggal. Ito na ho yan. So yan, tapos na ho yan. Hindi na ho matatanggal yan mga ka-DIY. Ganyan lang ho ang paglalagay ng ng brake pad. Kailangan mo lang tanggalin tong caliper. Yung iba tinatanggal to na buo. Yan. Tinatanggal to na buo. Pero sa akin hindi na. Kasi brake pad lang din naman. Tsaka caliper. Ito lang. Okay? So, kabila naman tayo. Okay. Bilis. Ganun lang ako kasimple. Tapos pagka mahigpitan mo pa sa daliri mo, higpitan mo sa daliri. Asan yung basahan natin? Yun. Yan. Lapit na.
Maya uli. Higpitan ko na ho. Hindi na ho natin gagamitin ng ganyan. Pangluwag lang yan. Yung tamang higpit lang po ang paghihigpit natin dito. Yan. Pinaho yan mga ka-DIY. Na may taas na lang. Ayan. Yun. Ganyan yan. Sa bensin. Higpitan na natin itong taas. Luwagan natin kanina sa may bleeding. Sa may brake post na tinatawag. Caliper post. Brake caliper post ito. Siniluwagan ho natin ito kanina. Tamang higpit lang din mga ka-DIY. Hindi rin ho, baka maputol eh. Ayan. Sunod kayo sa kabila. Bukas yun. Yan, okay na yan mga ka-DIY. I-check natin yung brake fluid niya kung nabawasan kasi malamang nabawasan yan kasi may tumagas. So, i-refill natin yan. Tara. So, ito yung brake fluid. Ayan. Yung reservoir. Nabawasan nga. Ayun, napadami ng bawas. So, i-refill natin. Gamit ang, of course, DOT3 or DOT. DOT3 yung gamit natin na fluid. Ayan, WIS. US brand din itong WIS. Yan, DOT3. Yan. Yan yung code niya. Pag DOT3, huwag kayong gagamit ng DOT2. Kung DOT4, dapat ganyan. Ilagay natin bago ho yan. Yan o, dapat. Ganito ang kulay ng bago. Yan, parang tubig. Ang dami na bawas o. Yan, lalagay natin yan buo. Yan. So ayan mga ka-DIY, tamang-tama na rin ho yan kasi lumubog na rin ho yung sensor niya. May sensor ho kasi yan. Ayun, yan yung sensor. Dapat ho yan, nakaano yan para hindi ho mag-warning doon sa may looban niya. Pagka kulang, dadagdagan pa natin yan mamaya. Okay? Try natin na ipiprino. Iprino-prino natin yan. Yun. Ipapagpak lang ng ganyan para mag-bleed ho siya. Kasi yung, di ba ho yung piston pinrest natin, yung fluid doon sa piston, lumabas ho lahat yun. Kaya ganun ho nangyari. So kailangan na prino-prino natin yan para sa ganun yung piston, malagyan siya ng fluid para mag-preno yan. Okay? Yung preno mo natin. Itingnan natin kung may mga tagas-tagas. So pagka tumatagas yan, higpitan lang natin yan. Tapos tignan nyo mga ka-DIY, ito. Kanina di ba hanggang dito yan, tignan nyo nababawasan siya. At nagkakaroon siya ng bula-bula. Ibig sabihin yan, So ganyan yung sinasabi ko mga ka-DIY, nagbabubbles ho siya. Ibig sabihin, dumadaloy na ho yan sa mga brake hoses. Papunta doon sa may mga caliper na kung saan nandun yung piston. Ilalagyan na ho siya. Tumitigas na ba? Pagka tumitigas na ho, may na ho yan, may pressure na ho. Tsaka tingnan mo nagbawas na, di ba? Ngayon ang nangyari, bago yung nilagay natin, nagkaroon po siya ng parang naghalo yung bago at luma. Siyempre, umiikot yung system niyan sa loob, di ba? So, yan, ipa-flashing din natin to. Ang purpose lang muna natin ngayon, mapa-ano natin yung preno. Okay? Ang gagawin natin mga ka-DIY, papaikutin ko siyang ganyan, tapos ipipreno ho niya. Ganun. Pagka hindi na mo ito napaikot, preno mo, steady preno, wala pa, umiikot pa, preno mo lang, yun. Ibig sabihin nito, i-bleed natin ito mga ka-DIY. Sige pa, preno, bumba-bumba, yun. So, i-bleed natin ho. I-bleed ho natin ito mga ka-DIY para nasa ganun, lumabas talaga yung oil dito, ay yung fluid. Pagka yung fluid, pagbukas ko nito parang sumirit siya na hanggang dito, yun, may oil na po, may pressure na po, may fluid na po siya. Bumba, bumba. Steady.
Oh, wala pa. Sige, bomba. Sige, bomba. Bitawan mo, tas ano mo. Steady. Wala pa. Kabila. Arya. Steady. Hindi po nila si. Okay. So yan mga ka-DIY, update ko po kayo. Itong process na to, na kung saan, ito yung pag-bleed na po. Kasi kailangan talaga natin i-bleed para magkaroon po siya ng preno o kumagat po yung brake pads. Tara. Sa pag-bleed, meron po tayong nagbubomba ng preno. Yun o. Bomba. Yan, binabombahan. Hindi, ganyan. Masyado mabilis. Tama. Ganyan. Tapos pag sinabi kong steady. Pag bitaw. Ganun. Okay? So, ganyan po yung process. Kailangan na itong bleeder dito. Ito. Yung bleeder na yan, kailangan na pag sinabi kong steady, bubuksan ko yan. Pag sumirit po yung brake fluid yan, ibig sabihin, meron na pong laman yung piston ng fluid. So, pagka yung labas ng fluid naman niya, parang dito lang, umagos lang dito, dumali lang dito, wala pa hong pressure yon. Dapat ho sisirit ho talagang ganon. Bomba! Steady! Ganon. Ang ibig kong sabihin mga ka-DIY. Yan o. Sumirit o. Huwag mo masyado itutok para ano. Ganyan. Para magkatunan. Steady! Bomba! Steady! Watch out mga ka-DIY. Ganito ang ano. Dapat ganito. O, yun. Dapat ganyan ho ang lalabas. Okay na to. Ihipitan na lang natin to. Doon naman tayo sa kabila. Again ho. Bomba. Pakita mo kung paano binubombahan. Bomba. Yan. Steady. Ganyan ka steady. Tapos bubuksan natin dito. Pag naka-steady yun, yung preno, bubuksan natin to. Dapat magkakaroon siya ng pressure. Lalabas dyan yung fluid. Na kung saan, pag nagkaroon ng pressure, meron na hong laman yung piston. Wala pa ho ito. Bomba. Yan o, meron na rin lumalabas, kaya lang, hindi pa ho ganun ka-pressure. So, kailangan ho na dapat ganun. So, titingnan natin yung brake fluid yung sa reservoir. Ayan, dapat yan, mababawasan ho yan. Kasi kanina, nirefilan na natin, so, kailangan mabawasan pa yan para malagyan na. Okay? Paulit-ulit lang po yung process na ganito hanggang sa lumabas po yung pressure doon. So, standby ko muna pa ulit. Steady! Ayun. So, yan. Okay na ho mga ka-DIY. Na-bleed na ho natin. Ibig sabihin ho yan, meron na hong laman yung piston, may fluid na ho. So, yung tamang higpit lang po para hindi ho malustrate. So, okay na. Ayan, so ang gagawin na lang natin, yung mga ganyan, nalagyan ng brake fluid. So, buhusan natin ng tubig. Lahat ng part na natapunan ng brake fluid, kailangan nalagyan nyo ng tubig. Hugasan nyo, kahit na may sabon, mas maganda, Joy. Para na sa ganun, hindi ho niya sirain yung pintura. Katulad ng ganyan ho, makadewe ho. Mainit ho kasi yan ngayon, sinira niya yung pintura ho. Yan. So, iwasan nyo ho na ano. Ito ho, magkasama itong brake fluid tsaka tubig. Pagkatapos mo, buhusan nyo agad kasi matutunaw talaga ang pintura dyan. Napakainit po yan na chemicals ng brake fluid. Okay? So, after nyo yan, siyempre, lalagyan din ho natin ng takip. Ibabalik natin yung takip niya. Para sa ganun, pag nagre-rubber crossing kayo o nagpuputik kayo, nalalagyan ko sila ng buhangin or lupa yan or putik. So, kailangan nalagyan nyo ng takip. Ayan. May nilalagay na takip dito. Ayun. Tapos doon sa kabila, lagyan natin. Yan. Lagyan din natin ng tubig. Tapos, siyempre, higpitan din natin. Okay, mahigpit na siya. Tapos ito, takip ng gulong ng motor. Pwede dito. Wala, hindi kasya. Maluwag. Ayun, okay na siya. Ayun, may takip na siya. Remedyo lang yan mga ka-DIY.
So, yan ang gagawin na lang ho natin dito is ibabalik natin yung gulong na dalawa. Baka nyo rin ho, tingnan nyo kung paano magbalik. Simple lang ho yan. So yan, naka-neutral ho yan. Ayan. So, preno mo, umiikot na ho siya. Preno. Ayan. Ayan, di ko, bitaw. Ayan. Preno. Ayan. Okay. Bitaw. Ayan. Preno. Preno. Ayan. Okay na yan, mga kapatid. So, ganyan lang ho. Ayan. Yung gulong, napakabigat. Balik mo muna yung spacer. May spacer ho tayo. Ayan. Ewan ko kung 10 mm o 20 mm yan. Kasi kailangan natin lagyan ng spacer to para sa ganun hindi sumayad ito dito. Okay? Kasi ano ho yan. Ito parang ganito may sayad o dati o. Hindi nilagyan. Offset po kasi to. So pag ilalagay natin to, tatapat natin. Yan, medyo may kabigatan ho ito. So, may butas. Ayan mga kaibigan, itaas lang po natin ng konti para lumapat yung gulong. Yan. Lumapat? Ako. Hindi mo mabuti. Yun. Bilis yung ano. Yan. So, kailangan natin ilapat. Support mo na, tapos tingnan ko yung jack. So, same process, pa-expo tayo. So, magpagbabalik ng mga May nuts. lapat na thread yan. Tapos may mga nakasanayang thread na kasi. Eh, hanap lang natin. Kung ayaw niya dito, ilipat mo lang. So, anin po ito. Okay. Higpitan lang natin yung tamang higpit lang. Tapos pagkababa ng gulong, tsaka natin siya higpitan. Mahigpit para hindi kumalas. So yun mga katiway, naitaas na po natin ng gulong. Hihigpitan muna natin ng higpit ng kamay. Tapos pagka nahigpitan na ng higpit ng kamay yan, tatanggalin natin yung jack para na sa ganon, hihigpitan naman natin ng higpit talaga na mahigpit para magkakaroon siya ng kontra. Para pagka bumaba kasi yung gulong, may ikot mo na yan. Okay? So tanggal mo na yan. So ayan mga katiway, pinakita na ko namin kung paano yung process kung paano mag-repaint or mag-paint ng rotor disc tapos ng brake caliper. So ayan, ganyan ang proseso, disassembling at assembling ng gulong at disassembling at assembling ng caliper, sanding, tapos cleaning ng soap and water, detergent powder, tapos drying with vacuum, tapos pininturahan natin ng primer. Hindi na natin pininturahan ng ibang kulay kasi ito hindi naman ito nakikita. So primer base lang po para na sa ganun, iwas kalawang. Ito na lang ang pininturahan natin ng primer at ng gold. So bago na rin yung caliper kaya wala hong problema. Pwede na hong pang long ride. Preventive maintenance, baka ilang years na po rin po yan. 1 to 3 years. Pwede na ho yan kasi dito lang naman. City driving, pwede ng 3 years ang tatagal. Pero pagka long ride lagi, araw-araw trabaho mo, baka 2 taon. Ayan. Actually, meron naman sa maintenance chart yan ng paggamit ng sasakyan, which is kung ilang kilometers mo siya gagamitin. Okay? Pero, ayun, malalaman mo naman, pagka may speaking sound, you need to change ano yan? Brake pad, di ba? So, lalagyan na natin. Tanggalin natin yung jack para bumaba na yung gulong. Parang sa ganun, mahigpitan na natin yung lagnat. Ayan. So, tanggalin natin itong ano. Yung mga to. Anyway, pagka nagtatagal po kayo ng jack, katulad ng mga ganitong kabigat ng mga sasakyan, iwasan nyo po na nakapasok yung ulo nyo. Huwag kayong magtatanggal ng ano, ganyan. Mapuputas to.
papanggayan dito. Kasi pababayan, maupog ka. So dito kayo, pag-adjustan nyo yan, iwas kayo ng konti. 50 first. So ganyan. Yun. Come on. Kapila tayo. Ayan. Tanggalin din natin. Itaas muna natin para matanggal natin yun. Itaas ko muna tama kanina. Pagka malayo kasi yan, gawin natin. Yan, kabaan natin ito. Yan. Yan, subukan na yan. Saka matanggalin ito. Ito yung traditional dyan. Ito, matibay talaga to. Pwedeng pang parking yan. Nakatasan matagal. Ayan. Layo mo rin. Layo pa, ganyan. Saka natin yan lulumagan. Dapat nakaganyan yung ulo mo. Ayun. Diba? Pag nandito yung nakapasok yung ulo mo ganyan. Para kang ano, binagupan. Start na sa taas. 20 no? Natin. Saan pa harap, sir? Dito. Wala. Kasi paluwag doon eh. So, dito tayo mag-ihigpit. Ayan. Itaas mo to. Lagi nasa gitna yan. Para mas maganda yung buwelo. Ayan. Okay. Last but not the least. Ayan. Woo! So ayan, sa wakas, natapos na po natin mga ka-DIY yung ginawa natin. Yung process ng kung paano magpalit ng brake pads dito sa may rear ng Pajero 414 natin. At kung paano mag-painting ng rotor disc at ng brake caliper. So ayan yung mga process, nakita nyo naman. Sundin nyo lang yun, basta disclaim ko lang po sa pag-DIY, do it at your own risk. Siyempre, pag magpipintura kayo, gumamit kayo ng mask at gloves. At siyempre, pag gumagamit kayo ng mga tools, ingatan nyo yung kamay ninyo. Tapos, ano pa ba? Yung proper ano natin ha. Sa pag-DIY, dalawa lang, do it at your own at destroy at yourself. Tama? DIY, di ba? So, ayan, pakita ko sa inyo. Yan o. Kikita ba? Grabe, ito yung kung saan, ito yung pinalitan natin ng brake pad dito sa may kuitan, sa may rear, sa may kanan. Napaka nipis na po mga ka-DIY, kaya palitin na ho talaga, delikado na yan. Baka nang sa ganun, sa pagtitipid mo, baka magpa-machine shop ka ng motor disc or bumili ka. So ayan, pag may narinig ka na squeaking sounds, check mo na yung ano mo, check mo na yung brake pads mo, baka palitin na talaga. So ayan, bago tayo magkalimutan, iligpit muna natin itong mga tools at i-test drive natin sa labas kung okay na yung preno, kung makapit na. Kung hindi pa makapit, pwede natin adjustan, i-bleed natin ulit at talagyan natin ng i-refill natin ng brake fluid with dot 3 para mga ka-DIY, test drive natin itong ginawa natin. Hindi natin kung makapit sa sensitive. Huwag mo na yung hood para mas mag-tip natin 460 talagang makapit na. Makapit. All goods. Maganda yung paggawa natin. So, ayan, okay na siya. Biyahin nyo na yung process. Tamang-tama yun para sa mga nag-DIY.
simple lang naman. Pagka hindi lang kayo naintindihan, ano lang kayo sa akin, ano ba tawag doon? Sa section box natin, sa comment section natin, okay? Ano lang kayo, magtanong lang kayo sa akin kung yung mga hindi nyo naintindihan na process. Salamat. So bago natin tapusin yung vlog natin, shoutout pala natin yung tropa natin na mekaniko at pinsan din natin. Clifford Operanya ng Operanya Auto Repair Shop sa May Gayaman. Boundary lang po ng Dagupan. Okay? Sa may Binmali ho sila sa May Gayaman. Operanya, nasa 30 years or more than 30 years na po yung shop nila doon. Gumagawa ho sila ng kahit anong sasakyan. Mechanical or with computer box. Shoutout din natin si BGS, Mr. Joseph. Because ba, BGS, ito lang sa may Magtaki. Mekaniko din natin yan. Gumagawa din ho sila at nagpipintura din ho sila ng kahit anong sasakyan. Okay? Shoutout at flex ko rin po yung motor parts natin at car wash. Yan. So sa mga customer natin dyan, mga Repa Pips, mga tropa natin na dito sa Pangasinan, malapit dito sa San Carlos City, visit nyo lang po yung shop at kung gusto nyo magpupalit ng brake pads o kung ano, magpa-DIY kayo dito sa amin. Basta kaya natin yan, gawin natin yan. Bahala na kayo sa presyong tropa lang. Okay? So maraming salamat din pala sa mga kasama natin, videographer, si Pipi Miyaki at yung dulalay natin, yung kasama natin gumawa, si Analos Ramos. Subscribe nyo rin at bisitahin nyo rin yung YouTube channel niya, Analos Vlog, sa mga madrama dyan. Okay? So hoping na naman mga ka-DIY, mga master, mga repackers natin, na may natutunan naman kayo sa vlog content natin sa araw na to. Maraming salamat sa patuloy na support at iwala sa 2,000 subscriber natin. Maraming salamat. At sa mga bago pa dyan na nanonood, huwag nyo nakalimutan, subscribe ka na, hit mo yung subscribe button para mas marami ka pang matutunan nga DIY tutorials, unboxing, travel vlogs at kung ano-ano pa. Maraming salamat. God bless, glory, and burn up. Thank you.